Magandang araw po mga kaibigan. Marinig natin ang kwento ng isang binatang minsang hinusgahan dahil sa uri ng kanyang trabaho. Siya ay si Samson. Naghiwalay ang nanay at tatay ko nung mga bata pa kami. Pinilit naman sana kaming itaguyod ng nanay, kaya lang nagkaroon siya ng sakit. Kaya ako na lamang ang naghanap buhay para sa aming pamilya. Dahil wala naman ako natapos, wala akong nakuha ang matinong trabaho. Sa madaling sabi, kumapit na lamang ako sa patalim, mabuhay lamang kami. Dinagdagan ko yan, ha? Uy. Para sa mahusay mong performance. Salamat. Galante ka talaga. Sumakay ka na. Ihahatid na kita sa inyo. Naku, wag na. Sige na. Huwag ka na mahiya. Ito naman. Hindi ka na iba sa akin. Si Glenn. Sino yan? Ito pa ng lalaking kinahuhumalingan mo. Glenn, huwag kang gumawa. Ipakukulong kita. Samson, aray, bitiwan mo ako. Huwag mo siya. Huwag ka sabing gumawa ng eskandalo dito sa parking lot. Baka may makakita sa atin dito. Nakakahiya. Nakakahiya. Kung nahihiya ka ba, sana hindi ka pumatol sa callboy na to. Dahil hinuhututan ka lang ng pera. Hindi ko siya hinututan. Nagbigay ako ng serbisyo kaya nararapat lang na bayaran niya ako. Wala nang libre sa panahon ngayon. Sumasabat ka pa, ha? Tama na. Bitiwan mo siya. Bitiwan mo si Samson. Kompletong katawan mo. Bakit hindi ka maghanap ng matinong trabaho? At nang bibiktima ka pa ng mga matatandang walang kakayang tumanggi sa'yo? Ha? Mukhang pera ka! Hindi ka na nahiya! Sa oras na malaman kung nakikipagkita ka pa sa lalaking yun, ma, Glenn. kalimutan mo na may anak ang doktor. Glenn, I'm sorry. Ma, ilang beses na kitang binalaan. Sabi ko naman sa'yo, kung gusto mong mag-asawa uli, walang problema. Pero sana naman pumili ka ng matinong lalaki at huwag kang pumatol sa callboy na kagaya ng walang hiyang yun. Paano kung makakuha ka ng sakit sa kanya? Isa pa, paano kapag may nakakita sa'yo? Nakakahiya, ma. Glenn, naaawa lang kasi ako kay Samson. Naaawa? Oo. Bakit ka maaawa sa kagaya niya? Maayos naman ang pangangatawan. Pwedeng-pwede siyang maghanap ng matinong trabaho. Oo nga. Pero... Ma, tama na. Huwag mo na ipagtanggol ng lalaking yun. At huwag ka nang makikipagkita sa kanya. Kuya, nasan ka na ba? Bakit wala ka pa rin hanggang ngayon? Ipon. Kuya! Oh. Bakit ako umiiyak? Ay, nangyari ba kay nanay? Wala naman. Kaya lang, sabi kanina, kailangan na raw natin mabayaran yung bills natin kasi patong-patong na. Huwag ka nang umiyak. Ako na bahala. May pambayad pa ba tayo? Huwag ka nang mag-alala. Ako pa ba? Natatakot ako eh. Paano kapag pinalabas tayo dito? Tapos hindi na nila ginamot si nanay. Hindi tayo palalabasin dito kasi hindi pa tayo nakakabayad. Gusto ba nilang hindi na natin bayaran yung bill natin? Kaya huwag ka nang umiyak. Kayang-kaya ito ni Kuya. Kuya, sorry ah. Wala akong may tulong sa'yo. Ano ka ba? Itong ginagawa mong pagbabantay kay nanay pagkagaling mo sa eskwelahan, hindi pa ba tulong ito? Kahit na. Tama na yan. Punasan mo na yung luha mo at bumalik ka na doon kay nanay. Baka hinahanap ka na doon. Oo, kuya. Kumusta po ang pakiramdam niyo, nanay? Ikaw na ba yung bagong doktor dito sa ward namin? Opo. Maayos naman po. Pero nagsusuka ako at nahihilo. Normal po yan kapag nag-chemotherapy. Yun na rin po ang sabi nila.
Sino pong kasama niyo rito? Wala po kayong bantay? Meron. Yung bunso kong anak na babae. Bumili lang ng niresetang gamot. Tapos yung panganay ko, pumupunta rito minsan. Siya kasi yung naghahanap ng pambayad namin dito sa ospital. Ganun po ba? Napakapalad niyo naman sa anak ninyo? Sinabi mo pa, Dok. Ayoko na sanang magpagamot. Kasi alam ko mahihirapan lang kami sa gastusin. Pero ang sabi niya, kahit gumapang siya, gagawin niya para lamang gumaling ako. Napakabait po ng anak ninyo. Kung hindi sa kanya, baka matagal na ako namatay. Alam ko naman, hindi na ako magtatagal. Pero dahil sa kanya, kahit papaano, nadurugtungan ang buhay ko. At nakakasama ko pa sila. Hindi po lahat ng magulang binibigyan ng ganyang klaseng anak. Napakapalad po ninyo. Pasensya ka na, Amanda. Alam kong tumakas ka na naman sa anak mo para lang magkita tayo ngayon. Oh, wala yun, Samson. Talagang wala na kasi kung ibang malalapitan. Sabi ko naman sa iyo, one call away lang ako. Isa pa, namiss nga kita. Ako rin, namiss din kita. Wala naman si Clem ngayon, kaya okay lang. Baka nasundan ka na naman nun. Hindi. At saka, halos isang buwan na nga tayong hindi nagkikita eh. Kaya sigurado, hindi na yun maghihinala. Mabuti naman. Oh, wait. Oh, ayan ang bayad ko. Salamat. At saka, oo nga pala, ibinili kita ng bagong t-shirt. Wow, O, yan. ganda. Para sa iyo yan. Kasi napapansin ko, lagi na lang yung t-shirt na yan ang suot mo. Bagay ito sa'yo. Dahil maputi ka. Kaya yan, bagay sa'yo ang kulay blue. Salamat. Salamat. Ah, Wala man lang ba akong kiss? yun lang pala eh. Tulungan niyo ang nanay ko! Tulungan niyo siya! Nanay! Asan ang doktor rito? Bakit wala po siya? Nahirapan na huminga ang nanay ko! Dok! Ayan na siya, kuya. Ayan na si Doc. Ayun na! Dok, maawa kayo. Iligtas niyo ang nanay ko. Ililipat na namin siya sa... Maawa kayo. Ha? Ikaw? Kuya, bakit hindi pa rin lumalabas yung Huwag doktor? kang mag-alala. Tiyak, ligtas na si nanay. Pero, Ayun na siya, oh. Obserbahan muna namin ang nanay niyo. pero, okay na po ba siya, Dok? Sa ngayon, okay na siya. Dimple, Kuya, sige na. Kumain ka na muna sa labas. pero, Sige na. sige kuya. Hindi ko alam na ikaw palang tinutukoy ng nanay mo nung minsan ko siyang nakausap. Nakikiusap ako. Sana wala kang mabanggit sa kanya o sa kapatid ko. Kung nanay mong malalagay sa alanganin, siguro gagawin mo rin ang lahat para iligtas siya. Wala na kaming tatay. At hindi rin ako nakapagtapos ng pag-aaral. Isa pa, kailangan namin ng libo-libong pera para maipagpatuloy ang chemotherapy niya. Wala akong ibang paraan para kumita kaagad, kundi ang kasalukuyan kong trabaho. Alam ko namang mali. Pero handa akong gawin kahit ano
para lamang madugtungan ang buhay ni nanay. Patawarin mo ako kung hinusgahan ka agad kita. Hindi ko alam na ganito palang kalagayan ninyo. Kung kinakailangang ibenta kong kaluluwa ko para mailigtas lamang si nanay, gagawin ko. Asan na kaya si Kuya? Kanina pa ako naghihintay sa kanya dito sa labas ng ospital eh. Ah, yun. Kakababa lang sa tricycle. Kuya? Kuya? Dimple! Oh, bakit andito ka? Inaantay kasi kita eh. Kasi meron ako sasabihin sa'yo. Ano yun? May foundation daw na umako sa gastusin ni nanay sa ospital. Ha? Kaya mula ngayon, wala na tayong babayaran. Talaga? Oo, kuya. Naku, saya-saya ko nga eh. Paano nangyari yun? Basta, sabi kanina ni Doc, wag na raw nating aalalahanin yung gastusin sa ospital. Talaga? Oo. Eh, bakit ka umiiyak, kuya? May pasyente pa ako. Sabihin mo na ang sasabihin mo. Kanina ka pa nakapurito sa loob ng kliniko. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo. Ganito lang. Sabihin mo lang, salamat. Hindi mo naman kailangan gawin ito. Hindi ko ito ginagawa para sa iyo, kundi para sa nanay mo. Salamat. Eto, tawagan mo yung numerong yan. Sabihin mo, pinatatawagan ni Dr. Glenn Icaro. Sino ito? Kaibigan ko. Naghahanap ng driver. Magdadrive ako? Kung hindi ka marunong, siya na ang bahala sa'yo. Pero, Naunawaan kung gusto mong itaguyod ang pamilya ninyo. Pero may iba pang paraan. Total, hindi mo naman iisipin ang hospital bills ng nanay mo. Siguro malaking tulong ng trabahong yan. Oh, ayaw mo. bakit mo ginagawa ito? Bakit ba ang dami mong tanong? Okay ba sa'yo yung trabaho? Magsabi ka lang kung ayaw mo kasi... Hindi, tatawagan ko na itong numero. Salamat. Oy, isara mong pinto, ha? Oh, akala ko aalis ka na. Salamat uli. At sorry na rin. Hindi ko gustong pagkaperahan ng mama mo. Pero sa kabila ng lahat, tinulungan mo pa rin kami. Maraming salamat. Namatay si nanay 1 taon matapos ang pag-uusap namin niyon ni Dr. Glenn. Pero masaya ko na sa natitira niyang sandali sa mundo, napakain ko siya mula sa perang kinikita ko sa isang marangal na trabaho. Ngayon, pinagsasabay ko ang pag-aaral at pagtatrabaho. Totoo palang may iba pang paraan para mabuhay. Kailangan lang ng pagtitiyaga, mahabang pasensya at determinasyon. Ako po si Samson at ito ang aking buhay. Minsan man tayong balugmok sa putikan. Sikapin sana nating bumangon, kaano man ito kahirap. Mga nagsiganap, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Junel Beramin, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, at Phil Cruz sa papel na Samson. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutiang. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant, Phil Cruz.
Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Type nyo lang dyan. Mine, pink, 120, okay? Oh, ang ganda-ganda nito. Bagay na bagay ito sa inyo. Don't forget, mine, pink, 120. Mia! Umiyak na anak mo! Oh, sige. Last na po ito mga loves na item. Bye for now. See you ulit bukas. Bye! O yan, okay na. Ay, nakakapagod mag-live selling. Mia! Ang anak mo, gising na! Opo, ma! Oh, ikaw na muna dito, Sherwin, ha? Bahala ka na dyan. Ayusin mo na yung mga gamit, pati mga damit. Huwag may halo-halo yung mga may pangalan doon sa mga wala, ah. Anak mo nga, patahanin mo! Natutulog ako ah! Oo, kuya! Please! Ay nako, ang hirap talagang makipisan sa bahay kapag ganitong may anak na. Pakiramdam ko, para kaming palaging kailangan mag-adjust ni Bea. Dinumerong galaw namin. Sige lang, konting tiyaga pa, Sherwin. Konti pa. One, two, three, Pagkano? 4,000 ang tubo natin, ma! Talaga? Oh my gosh! Sayo-sayo ko. Hindi sayang ang pagpapakahirap natin. Ang pagla-live ko araw-araw na nai-interrupt pa minsan kapag umiiyak si baby. Tapos ang pagde-deliver mo ng mga paninda natin kahit ang init-init. No, tago natin ito, perang ito. Para kung may biglang gagastusin tayo, may mahuhugo tayo. Oo. Gawin! Gawin! Kuya, sandali! Kuya? Yung share nyo sa kuryente. Ay, oo nga pala. Magbibigay ako mamaya. O sige, ako na magbabayad mamaya. Oo. Tsaka yung pambili ng bigas, ha? Mag-share din kayo. Wala na naman bigas. O bakit? Ano yung lasahan mo? Ha? Tatagal lang ilang buwan yung isang sakong bigas natin. Dami-dami natin ito sa bahay. Kung ayaw mo magbigay, magsabi ka. Bakit kasi hindi mo sabihin na maghanap ng maayos na trabaho yung anak mo? Perla, 19 anyos, walang natapos. Saan magtatrabaho yan? Pwede dagdag pa yan sa pabigat sa inyo. Ay, ewan. Inuunawa ko na lang. Eh, wala naman akong magagawa eh. Yung asawa, parang masyadong pabaya. Ay, yung anak mo kanina nakita ko binibilad. Madalas din umaga doon malapit dito sa may tapat ng tindahan ko. Aba tsaka isa pa ha, parang masyadong hindi nalilinisan yung katawan kapag pinaliliguan. Siguro walang kaalam-alam gawin yung batang yan. Masipag naman si Miga. Napapagod lang talaga ako. Eh, paano? Puno-puno kami sa bahay. Yung kambal na Erwin at Sherwin. Yung dalawa ko pang lalaki na pareho nag-aaral. Nako, mahirap kapag ganyan ha. Hindi kayo kikinawa kapag sama-sama kayong lahat dyan. Sherwin, total may konti naman yata kayong kinikita sa pagtitinda-tinda ninyong mga damit at kung ano-ano pa. Ha? Maghanap na kayo ng maupahang bahay, ha? Kuya naman. O bakit? Kaysa ganitong siksikan tayo sa bahay. Isa pa nag-aaral pa yung dalawang bunso, ha? Madalas nag-aaburido yung anak nyo.
Maingay. Kahit ako nabubulabog ako kapag umiiyak yan Eh, nagsishare naman kami rito sa mga pangangailangan Ang hirap mo palang kausap kasi naman, bigla nyo na lang kaming paalisin dito. Aba, Hindi pa naman kami na makapaghanap ng matitira ni Mia. Isa pa, ang dami naming gamit. Kasama na yung mga paninda namin. yung nga Kung kukuha kami ng upahang kwarto, baka hindi kami magkasya. Aba, bahala na kayong dalawa dyan. Gawan nyo na yan ang paraan. Mia, saan naman kayo sisiksik sa bahay? Andun na rin ang kapatid mong si Ana. Oh, may asawa at anak na rin. Kahit doon na lang kami sa kwarto ko dati, pa. Wala na yun. Ginagamit na yun ng mga kapatid mo. Madadagdagan kasi ang gastusin namin ni Sherwin kapag umupa kami ng apartment. Pababa na yung 5,000. Kung inuna nyo kasi ang pag-aaral at kung graduate na kayo ngayon, Pa, huwag niyo lang ibinabalik yung nakaraan. Tapos na yun Wala na tayong magagawa pa para baguhin yun. ba't ganyan ang tono ng pananalita mo? Parang kasalanan ko pa. Hindi naman po sa ganun, pa. Sige po, wag na lang. Kami na lang bahala ni Sherwin na gumawa ng solusyon sa problema namin. Aling Perla, makikisilong lang muna ito mag-ina ko. Ang init Kukuha lang ako ng masasakyan sa may labasan para dito sa mga gamit namin. Ay, siya, sige. Mahal, dito muna kayo ha. Sige, sige. Teka, saan kayo nakakuha ng tutuluyan? Diyan lang po, medyo malapit dito. Ay, paano kayo niyan ngayon? Ang hirap pa naman ng buhay. Tapos pareho pa kayong walang trabaho. May negosyo po kami ni Sherwin, Aling Perla. Alin, yung pagtitinda ng damit? Opo. Uy, ano naman ang makukuha niyong tubo dyan? Baka nga maubos lang yan sa luho niyong dalawa nung isang araw nga, nagkwento rito si Kumare. Wala na raw kayong bigas. Pero yung suot mo palaging magaganda. Siguro dyan nauubos yung pera niyo, no? Iba rin talagang tabas ng tila ng matandang to. Kaya lang matanda siya sa akin. Ay, At ang matanda dapat iginagat. Mabuti yung bubukod na kayo. Hindi na mahihirapan si Kumare. Aling Perla, Ah. ano po ang paborito ninyong kulay? Uy, bakit naman bigla mo na itanong? Basta lang po. Paborito kong kulay. Oh. Pula. Sige po. Ay, bakit? O ayan, naayos ko na ang higaan natin. Naisalansan ko na rin ang maayos yung mga paninda natin. Para hindi ka anong crowded dito sa kwarto natin, mahal. Teka, kumain muna tayo. Gugutom na ako May pinadala si Mama dito na... Umiyak? Bakit ka umiyak? Ano nangyayari sa'yo? Ha? Kasi naman, naawa na ako sa ating dalawa. Mia, Yung parehong pamilya natin, parang wala malang pangialam sa atin. Nagsisikap naman tayo kahit ganito tayo Pero kung tratuhin nila tayo para tayo mga pabigat at palamanin, hindi na sila naawa sa atin. May kasama pa naman tayong bata. tama na tayo. Ayos lang yan. Kaya naman natin Sumalong ng loob ko na para bang araw-araw kailangan nilang iparamdam sa atin na mali ang naging mga batang ina at ama tayo. Mali naman talaga ang nagawa natin Pero mula ngayon, ipakikita natin sa kanila na hindi tayo maaaring husgahan ng ibang tao. Batay lamang sa pagkakamaling yon. Magsisikap tayo. Magiging mayaman tayo. Pangako. Kahit pa mangitim ako sa kadideliver ng mga damit, gagawin ko.
Basta magkaramay tayo. Yata na. Huwag ka nang umiyak. Kasi, pangit ka kapag umiiyak eh. Ha? Hindi ka nga dyan. Visit na to. Joke lang. Di ka na. Kain na tayo. Nagugutom na ako eh. Ma, kain ka na. Erwin. Erwin, Oh, bakit, ma? kumustahin niyo nga yung kapatid niyo? Ilang buwan na mula nang lumipat sila ng tirahan. Dati dyan lang sila malapit sa atin. Ngayon, mas malayo na. Ay, nako. Ayos lang yun, ma. Alam niyo, kung hindi natin pinaalis dito yung dalawang yon, bay, habang buhay silang aasa sa atin. Mabuti nga yun para matuto silang tumayo sa sarili nilang mga paa. Di ba? Tsaka desisyon nilang pumasok ng maaga sa pagpapamilya. Kaya dapat pangatawanan nila. Madali sa iyong sabihin yan. Kahit na sinabi mo sa akin, alisin sila rito. Ayoko nga sana. Dahil magulang ako eh. Mahirap ang mahiwalay sa anak. Ma, hindi na sila bata. Kahit na. Alamin mo pa rin kung kumusta na ba sila. Mahal, ang laki na ng naipon natin. Suyo-suyo ko. Siguro naman, pwedeng mag-day off na rin muna tayo sa pagtitinda. Dati, damit lang tinitinda natin eh. Ngayon, kung ano-ano na. Pati mga sangkap sa pagluluto, meron na. Mga frying pan. Sign yan na lumalago na yung negosyo natin. Nakakarat na nga tayo sa mas malaki apartment eh. Soon, may sarili na rin tayong bahay. At sasakyan. Let's do this! Aba, ay sino kaya itong nakasakay sa pulang sasakyan? Ay gagara ng kotse, oh, ang ganda. Oo nga. Alam mo bang pangarap ko rin dati ang magkaroon ng ganyang kotse, yung kulay pula? Teka. Parang si Mia itong bumababa. Ay, at si Sherwin yung isa. Ang anak ko! Sherwin! Sherwin! Mano po? Anak, ikaw nga. Opo. Ma, mano po. Naku, Mia. Ang ganda-ganda mo ng lalo. Salamat po. O anak, bless kay Lola. Ay, sus, ang apo ko, big boy na. Malikot na po yan. Ay, Aling Perla, andiyan pala kayo. Oo, Mia. Ma, pasensya na po kayo. Ngayon lang kami bumisita. Kasi bising masyado sa negosyo eh. Ah, Sherwin, anak. Ma, Kahit hindi ko alam kung paano nyo ginawa. Pero alam kong maayos na ang kalagayan nyo ngayon. At masaya ako para sa inyo. sa awa ng Diyos, ma. Wala pong imposible kapag nagtutulungan ng mag-asawa, ma. Pwede ho ba tayong tumuloy sa bahay? Aba, siyempre! Tara, pasok, anak! Tara na! Sa halip na magtanim ng galit sa mga taong minsang binitiwan ang kamay namin ni Mia nang kailangan namin sila, nagpakumbaba pa rin kami. Tama naman ang kapatid kong kambal. Natutuhan naming tumayo sa sarili naming mga paa dahil nawalan kami ng sinumang sasandalan. Ngayon, patuloy kami ni Mia sa pagtupad ng aming mga pangarap. Ako po si Sherwin at ito ang aking buhay. Ika nga sa kanta, 2 is better than 1. Mas madaling malagpasan ng ating mga pinagdaraanan kung tayo ay may karamay at kasama sa laban. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, June Legaspi, Lionel Benamin, Susan Robles,
Rosana Villegas at Bobby Cruz sa papel na Sherwin. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Angching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labaron. Sa direksyon, June Martin Legaspi. Ito ang aking buhay. Maririnig po natin ngayon ang paglalakad ng isang babaeng nadapa, ngunit sinubukang muling bumangon at magpatuloy. Siya ay si Eva. Head over heels ako sa asawa kong si Ricky. Kaya nang ikasal kami, ako na ang pinakamasayang babae sa buong mundo. Pero nang 5 taon na kaming kasal, nagbago ang lahat. Eba, dalas yatang umagahin ng uwi nitong mga nakaraan linggo yung asawa mo. Marami raw kasing tinatapos na trabaho. Ha, sub-sub masyado sa trabaho yung asawa mo. Abay, mapalad ka at ganyang uri ng lalaki ang binigay sa ng Diyos. Hindi ka nang unsum eh. Tama ho kayo, ma. O, balita ko, meron daw kayong bagong sasakyan. Kumuha po si Ricky nung 1 linggo. Ay, mabuti yan para kapag aalis kayo, hindi na kayo magkukommute. Kailangan niya rin po kasi sa trabaho dahil lagi silang nag-out of town. Ay, ganun ba? Mm. Dapat mag-iingat lang palagi sa pagmamaneho. Mauna na ako, Eva, ha? Sabihin mo kay Ricky, may iniwan akong tableya para sa kanya. Paborito niya yun, di ba? Oo, ma. Salamat po. Ricky. Ano ba? Mainit. Mainit. Nakatodo na nga yung aircon natin, oh. Basta wag mo akong yayakapin. Nainitan ako eh. Ano ba yan? Ilang buwan na tayong hindi nagsisipin. Tsaka, 5 taon na si Casey. Di pa ba natin susundan? Kita mo namang lagi akong pagod eh. Wala akong gana. Lagi na lang ganyan ang rason mo. Hindi mo pa naintindihan. Ang dami kong trabaho. Tulog na lang ang pahinga ko. Sige. Tulog ka na. Alam mo, medyo weird pa rin sa akin ang sitwasyon ninyo ni Ricky. Bakit naman? Hindi ka ba naghihinala sa kanya, Eva? Bakit naman ako maghihinala? Marami talaga siyang trabaho. Minsan nga may baon pang paperworks dito sa bahay. Kasi 5 taon pa lang kayong kasal. Imposible naman na nawawala na kaagad siya ng gana sa kama. Alam mo, ang kulit mo. Pagod nga siya palagi eh. O ba't ikaw hindi? Mas nakakapagod yung mga gawaing bahay. Kasi hindi natatapos. Mula umaga hanggang gabi, meron tayong ginagawa. Tapos nag-aalaga ka pa sa inaanak ko. Ayokong pag-isipan ng masama ang asawa ko. Hindi naman sa ganyan yung ibig kong sabihin. O baka naman pwede kang mag-imbestiga ng very slight. Huh? I-check mo yung cellphone niya kasi baka meron siyang ka-text na iba o kaya naman yung damit niya kung may amoy na ibang pabango. Eva, kailangan mo ring makasiguro. Lalaki ang asawa mo. Nasa banyo pa si Ricky. Titingnan ko cellphone niya. Asan ba yun? Saan kaya niya nilagay? Ay, ayun pala sa may ibabaw ng drawer. Kukunin ko. Mabuksan nga. Oops. May pin? Bakit may pin ang cellphone niya? Dati naman wala. Oh, anong ginagawa mo sa cellphone ko? Ay, oo, wala. Titingnan ko lang sana yung picture mo kay Casey kagabi. Kaso may pin pala ang cellphone mo. Oo, nilalagyan ko. Kasi ako baka mawala eh.
Para hindi ma-access ang mga information sa cellphone ko kasi karamihan confidential. Ganun ba? Ano bang pinito para alam ko? Akin na, bubuksan ko. Ayaw mo sabihin sa akin? Ano ka ba? Bubuksan ko na nga, di ba? Pwede mo namang sabihin sa akin, di ba? Bakit ayaw mo? Isesend ko na nga lang sa'yo mamaya. Bakit nga ayaw mong Pwede bang aga-aga naman, oh? Tinatago ka ba dyan sa cellphone mo? Ano itatago ko dyan? Pinagdududahan mo ba ako, ha? May dahilan ba para magduda ako? Ha? May dahilan ba, Ricky? Salamat po, Manong. Hetong bayad. Dito siya lumiko kanina. Aba, motel ito ah. Pumasok siya sa motel? Bakit? Papasok ako. Pangatlong pinto na to nakakatukin ko. Bahala na. Kailangan malaman ko kung totoo nga ang kutob ko o hindi. Room service. Yes? May tumawag po sa amin na kailangan daw ng extra towel. Ricky, tumawag ka ba sa baba? Bakit? Teka. Bakit hindi ka naka-uniform, ha, miss? Ano ba yan? Eba? Ricky! Anong ginagawa mo rito? Ano ibig sabihin nito? Bakit may lalaki kang kasama sa kwarto? Hindi! Ricky? Oh my gosh. Eba, may conference kami mamaya. Kaya nag-check-in kami. Si Darren nga pala, katrabaho ko. Walang iyo! Aray ko, Eba! Itiwan mo si Ricky! Sabang bakla ka! Mga bakla kayo! Eba, uminahon ka. Kakadiri ka! Ricky! Kalma po ang pisngi ko! Huwag kang mag-skandalo! Tumigil ka! Walang iya ka! Mas matatanggap ko pa kung babae ang kasama mo dito! Pero, bakla! Wala akong kaalam-alam na ang asawa ko pala isang bakla! Oh my gosh. Hindi ako makamove on sa revelasyong ito. Hanggang ngayon hindi ko alam kung saan ako nagkulang, Shara. Lahat ng obligasyon ng isang asawa ginagampanan ko ng maayos. Hindi ko alam kung bakit niya nagawang ipagpalit ako sa isang bakla. Baka naman kasi noon pa, may history na siya. Hindi mo ba napansin? Hindi ko alam. Hindi ko na alam. Natatandaan ko lang, patay na patay ako sa kanya noon, kaya nang niligawan niya ako, hindi na ako nagpakipot. Goodness. O, paano na to? Anong plano mo? Hindi ko alam. Gulong-gulo ang isip ko. Eba, Lumayas ka ngayon din dito sa bahay na to. Eba, pwede ba pag-usapan natin Ano ito? pag-uusapan natin? Isang beses lang naman ang nangyari yun. Huwag na huwag mong bibilugin ang ulo ko, ha? Eba, Hindi ako pinanganak kahapon, Ricky. Kung hindi ko pa alam, kay Darren galing ang bago mong kotse, hindi ba? Kasi hindi mo naman kayang kumuha niyan. Lalo na't madalas ka palang uma-absent sa trabaho mo. Ang kapal ng mukha mo. Tapos, uuwi ka rito na parang pagod na pagod ka. Yung pala, kasi sa iba mo inuubos yung enerhiya mo. Eba naman. Buwan ang desisyon ko. Makikipaghiwalay na ako sa'yo. Umalis ka ngayon din sa bahay na to. Hindi ka na nahiya! Pa, Makakaya ko pang sigmurahin kung sa babae ka pumatol. nadala lang ako, natukso lang ako. Hindi normal para sa isang lalaki matukso sa kapwa niya lalaki. Dapat, bago ka nag-asawa, inalam mo muna kung ano talaga ang gusto mo. Hindi yung kung kailan may asawa ka na't anak,
Saka mo ilalantad ang totoo mong pagkatao. Patuharin mo ako, Sinira Ma. mo lang ang pamilya mo, Ricky. Kahit sa anong anggulo mo tingnan, ikaw ang mali. Ikaw ang nagkamali. Ricky, ganun na lang ba yun? Darren, kasal ako eh. May asawa ko. Hindi pwedeng relasyon natin. Pero ayaw na sa'yo ng asawa mo. Oo. Pero napagtanto kong si Eva pa rin ang gusto ko. Babae pa rin ang gusto ko. Hindi. Ayoko. Hindi ako papayag. Huwag mo naman akong iiwan, Ricky. Sorry, Darren. Isosoli ko na yung ibinigay mong kotse sa akin. Ricky, huwag mo akong iiwan. Hindi ko kaya. Alam mo, mahal kita. Tama na. Nadala lang ako ng emosyon ko pero hindi ko talaga kaya. Hindi ko kayang mawala sa akin ang pamilya ko. Ma, patawarin niyo ako. Mapapatawad kita kung sa mapapatawad, Ricky. Pero hindi mo na mabubura ang katotohanan ng minsan mo nang dinumihan sa ulo ang anak ko. Hindi ko po sinasadya, Ma. Si Eva. Siya makakapagdesisyon nito. Kahit patawarin kita, kung ayaw na sa'yo ni Eva, wala akong magagawa, Ricky. Tulungan niyo po akong makumbinsi siya. Nagmamakaawa po ako. Hindi ko maipapangako matutulungan kita, Ricky. Hindi ko maipapangako. Hindi. Hindi na kita tatanggapin pang muli, Ricky. Minsan mo na tong nagawa at hindi imposibleng maulit pa. Eva, nagmamakaawa ako sa'yo. Tama na ang isang beses ako nagsisi sa desisyon kong pinakasalan kita. Ayokong paulit-ulit kong pagsisihan na naging asawa kita. Bakit ba napakatigas ng puso mo? Hiniwalayan ko na si Darren. Bakit pa? Dapat itinuloy niyo na lang ang relasyon niyo dahil wala ka ng pamilyang babalikan. Eva, Minahal kita at tinalagaan. Pero hindi ka naging tapat sa akin. Ang tiwalang nasira ay hindi na kailanman muling maibabalik sa dati. Wow! Ang ganda-ganda naman ng kaibigan ko. O, diba? Bagay na bagay ka palang naka-office attire. Talaga? Mm-mm. Sige nga, kunin mo nga ako ng picture. Popost ko sa Facebook. Okay, sige. O, post ka dyan sa may pinto. Okay. Ready? 1, 2, 3, smile! Ayos! Thank you. Mukhang naka-move on ka na talaga, ha? Ilang buwan din akong gabi-gabing umiiyak, Shara. Pagod na rin ako. Kailangan kong ipagpatuloy ang buhay ko. So, hindi mo na talaga tatanggapin si Ricky? Hindi na. Ayoko nang maramdaman uli ang ganong pakiramdam. Nung nakita ko sila ng Darren na yun sa motel. Ayoko nang maulit yun. Dahil baka mabaliw ako. Sa bagay. Tama ka. Kaya ko namang itaguyod ang anak ko. Kaya ko mabuhay na wala siya. Matagal ko ring pinag-isipan kung talagang isasara ko na ang pinto sa dati kong asawa. Bagamat kaya ko siyang patawarin, ngunit hindi ko na kayang muli pang magtiwala sa kanya. Mahirap, pero kailangan nating iligtas ang ating sarili sa mas malaking heartbreak. May mga relasyon talagang dapat nang putulin kaagad. Ako si Eva. Ito ang aking buhay. Sa mag-asawa, hindi lang pagmamahal ang mahalaga, kundi kailangan ding
huwag mawala ang respeto at tiwala sa isa't isa upang tumagal ang pagsasama. Mga nagsikanap: Maynard Landicho, Rosana Villegas, Junel Benjamin, Susan Robles, at Jenaline de la Cruz. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, narito ang kasaysayan ng isang babaeng natauhan matapos muling madapa. Siya ay si Rina. Isa akong kasambahay na may anak sa pagkadalaga. Iniwan ako at hindi pinanagutan ng nobyo kong si Ruben. Para mapalaki ang aking anak, iniwan ko siya sa aking mga magulang. Muli akong nangamuhan dito sa Maynila hanggang sa lumipas ang 5 taon. Doon sa amo ko, nakakailangan sila ng bagong kasambahay. Talaga, Paulo? Hmm, Eh baka naman kaya mo sinasabi yan dahil gusto mo makasama si Rina. eh ba naman, kahit mahal ko si Rina at gusto kong makasama, hindi naman ako maaaring magsinungaling. Naniniwala ako kay Paulo, Eva. Ay, Paulo, mabait ba yung amo mo? Maayos ba sila magpasahod? Kasi alam mo, yung inalisan ko, ayos sana eh. Kaso, nagloko yung lalaki na nasa abroad. Hmm, Hindi na nagpadala sa amo kong babae ng pera. Kaya ayun, nagkautang sa akin ng 2 buwan. may kabuhayan si na Ma'am Choling at talagang maayos magpasahod. Oo, edi yan. Ayos naman pala Rina eh. Sige, sasama ako sa'yo bukas. Sana matanggap ako. Kuya Aaron, ito na yung Ay. coffee mo. Salamat, Rina. Ang gwapo talaga niya. Hindi palang ulam na. May sinasabi ka? Ay, sabi ko kuya, dito ka ba magkahapunan para mailuto ko yung paborito mo? Oo, sige, luto mo. Nagustuhan ko nga yung timpla mo dun sa putsero eh. Oh, sana magustuhan mo ko kaysa sa luto ko. Oy, putsero ulit ang iluto mo mamaya ah. At maaga ako uuwi. Ay, naku Eva, ang gwapo talaga niya. Makalaglag panty. Loko ka. Ano to? Ang landi magsalita. Ikaw naman, tayong dalawa lang naman nakakarinig eh. Alam mo, talagang gwapo siya. Crush na crush ko siya. Kaya pala sabi sa akin ni Paulo, hindi mo na siya pinapansin kahit magkasama kayo doon. Eh, paano naman ang kulit-kulit? Ligaw ng ligaw. Ayoko naman sa kanya. Eh, sino naman na gusto mo maligaw sa'yo? Yung anak na amo mo. Sana. O Rina, huwag kang magagalit, ha? Ano? Alam mo, dapat, kahit gusto mo ang lalaki, matuto kang mag-ingat sa sarili mo. Para hindi na maulit yung minsan mong pagkakadapa. Eva naman Eh, eh. nagmamalasakit lang naman ako sa'yo. Kaya kita pinagsasabihan. Nag-aalala kasi ako na baka mahalata ng anak ng amo mo na gusto mo siya at samantalahin niya yun. O ikaw rin. Ikaw din ang kawawa. Ma'am? Tawag niyo daw po ako, sabi ni Paulo. Oo, Rina. Magbibilin ako dahil 3 days kaming mawawala dito ni Sir mo. May seminar kaming pupuntahan. Oh, ikaw nang bahala dito sa bahay, ha? Opo, ma'am. Si Aaron, may lagnat siya. Kainumin mo ng gamot.
Ate, sikasuhin mong pagkain niya. Okay po, Ma'am Choleng. Ako na pong bahala kay Kuya Aaron. Ay, salamat. Hindi talaga nagkamali si Paolo sa pagrekomenda sa'yo sa amin. Kuya Aaron, dala ko na pagkain mo. Oh, pakilagay mo na lang dyan sa nisita rin na... Gusto mo? Subuan kita? Ha? Teka, ba't ganyan ang suot mo? Ha? Ang ikli ng shorts mo. Ah. At ang blouse mo. Spaghetti na nga. Ang nipis pa. Bagay naman, di ba? Susubuan na lang kita para mas makakain ka ng marami. Pwede ba akong maupo dito sa tabi mo? Ha? Oo. Bakit? Bakit ka natitigilan? Nakatitig ka lang sa akin. O baka naman gusto mo. Humiga pa ako dito sa tabi mo. Ha? Gusto ko yan. Rina, pwede ba tayong mag-usap? Naku, madami akong gagawin, Paolo. Pero kapag si Aaron, okay lang kahit magdamag kayong mag-usap. Ano ka ba? Ano ba yung sinasabi mo? Alam ko na ang tungkol sa inyo. Ilang beses kitang nakitang pumasok sa kwarto niya. Nakakita rin kita na hinahalikan siya. Ha? Ganon? Huwag kang mag-alala. Hindi ako magsusumbong kay Ma'am Choleng. Gusto lang kitang paalalahanan, Rina. Pinaglalaruan ka lang niya. May nobya siya eh. At nakatakdaan silang ikasal. Ano? Yun ang totoo. Hmm. Kahit itanong mo pa sa kanya, masasaktan ka lang sa kanya. Hindi ka niya talagang mahal. Idilat mo sana ang mga mata mo. Rina, naiayos mo na bang lahat ng mga pinamili natin? Opo, Ma'am Choleng. Ay, mabuti. Magluluto tayo ng hapunan ng maaga. Bakit po? Meron ba kayong bisitang darating, Ma'am? Oo, si Lily, ang long-time girlfriend ni Aaron. Kasama niya ang parents niya. Pag-uusapan namin ng ilan pang detalye para sa kasal nila ni Aaron. Ganun po ba? Oo, kaya pagbutihin ng pagluluto mamaya, ha? Sakit. Akala ko, dahil sa may nangyari na sa amin, mahal din niya ako. Nag-illusion lang pala ako. Illusionada kasi tanga-tanga. Nagpatalo na naman ako sa damdamin ko. Nagamit na naman tuloy ako. Ay, may tumatawag sa cellphone. Si Itay. Hello, Tay? Hello, anak. Oo, napatawag kayo. May sakit kasi si Gigi. Gusto ko sanang dalhin siya sa doktor. Kaso wala naman kaming pera ng nanay mo. Wag ko kayo mag-alala. Magpapadala agad ako. Salamat, anak. Isa nga pala. Gusto ng anak mo na makauwi ka raw sa graduation niya, sa kinder. Kasi may award siya. Talaga po? Oo, anak. Matalino nga po ko. At sabi pa niya, gusto niyang ikaw ang magsabit ng medalya sa kanya. Sige, Tay. Dadating ako sa araw na yun. Sige po, ha. Bye na. Dahil sa kahibangan ko sa lalaki, pati pang gastos ng anak ko, nakalimutan kong ipadala. Sorry, anak.
Sorry. Rina, aalis ka na pala dito. Oo, Paolo. A-attend ako ng graduation ng anak ko. Kaya diretsong nagpaalam na ako kay ma'am. Buti na rin yun para hindi ko makita yung kasal ni Aaron. Tsaka para malimot ko siya. Alam na ba niya ito? Iniiwasan niya na ako eh. Pero narinig niya nung magpaalam ako sa kanya, mami. At wala siyang sinabi. Wala. Hindi niya ako talaga mahal. May nangyari lang sa amin dahil natukso siya. Walang kasamang pag-ibig yun. Rina, Pasalamat na nga lang ako dahil hindi ako nabuntis. May pagkakataon pa ako na ayusin yung buhay ko. Iingatan ko na ngayon ang sarili ko, Paolo. At ibubuhos ko na lang ang pansin ko sa aking anak. Salamat naman. Pinasyalan niyo ako, Eva. Paolo. Miss ka na namin. Lalo na ito si Paolo, kaya bumiyay kami papunta dito sa inyo. Oh, ikaw talaga, Eva. Puro ka biro. totoong sinabi ni Eva, Rina. Uy, ano na yung pinagkakakitaan mo rito, friend? Ayun, pumasok ako sa isang grocery. Day off ko lang ngayon. Alam mo, yung amo ng kapatid ko, nangangailangan ng driver at kasambahay sa Abu Dhabi. Oh? Baka gusto mo. Ay, oo nga, friend. Salary deduction daw yun. Mas kikita ka na malaki doon. Ako nga, nag-apply na eh. Aba kung wala akong gagastusin, edi sige. Mabuti nga yun para mapagandaan ko yung kinabukasan ng aking anak. Salamat naman at nagbago ka na. Oo naman, Eva. Namulat na ako sa aking pagkakamali. Kahit may karanasan na ako, dapat ko pa rin ingatan ang aking sarili. At hindi ako dapat padala sa simbuyo ng aking damdamin. Nagbago na siya talaga, Paolo. Sana, magbago rin ang tingin mo sa akin. Sana, hindi na ako mapabilang sa mga kaibigan mo lang. Alam mo, Paolo, ang bait-bait mo. Marami kang magagandang katangian na taglay. Karapat-dapat kang mahalin ng sino mong babae. Kaya lang, sa ngayon, gusto ko munang ibuhos ang pansin ko sa aking anak. Kung makapaghihintay ka pa sana ng konting panahon, baka tanggapin na kita. Handa kong hintayin ang panahon yun. Dahil ang tunay na pag-ibig, matyaga at marunong maghintay. At ganyan ang pag-ibig ko sa'yo. Makalipas ang 4 na taong pagtatrabaho sa ibang bansa, hindi na kami umalis pa ni Paolo. Nagpakasal na kami. Nagwagi rin siya sa wakas. At ngayon, 2 na ang aming anak. Sa mga kababaihang nakikinig, maging mapagtimpi sana kayo. Ingatan ang sarili upang ang respeto ng marami ay inyong anihin. Ako po si Rina at ito ang aking buhay. Walang taong hindi nagkamali, hindi nadapa, pagkat ito ay bahagi na ng ating buhay. Ang mahalaga ay ang mga aral na ating natutuhan sa pagkakadapang yon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Junel Benjamin, Jenaline de la Cruz, Jun Legaspi, Phil Cruz, at Rosana Villegas sa papel na Rina. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz,
Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Jude Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Ang mabuti pa, dumito ko na lang sa bahay. Tulungan mo nanay mo sa paggawa ng daing. Bakit ka pa mag-aaral? Ang babae, mag-aasawa lang naman at mag-aalaga ng mga anak. Hindi mo na kailangan ng diploma para dyan. Hindi nyo na nga pinag-aaral yung mga kapatid ko. Pati ba naman ako? Dahil nga, Bakit? Ano bang pinagkaiba mo sa mga kapatid mo? Ha? Isa pa, sa tingin mo, may pangtustus kami ng nanay mo sa pag-aaral mo. Dagdag gastusin lang yan. Ay, Kung tutulungan mo nanay mong gumawa ng daing at magtinda, baka umasenso pa tayo ng konti sa buhay. tutunayan ko sa inyo. Kaya kong tuparin yung mga pangarap ko. Hindi ko hayaang mabulok ako dito sa lugar na ito. Nana, Kuya, nagsahin ka na ba? Nagugutom na ako eh. Ano ba yung ginagawa mo? Ba't ka nag-iimpake? aalis ako. Huwag mo nilang sabihin kay nanay at tatay. Saan ka naman pupunta? Basta kahit saan. Basta aalis ako dito. Susuwayin mo si tatay? Kuya, ikaw ang panganay sa ating magkakapatid. Bakit hindi ka man lang nagsikap mag-aral noon para makapagtapos ka at makahanap ng maayos na trabaho? Paano ka mangangarap sa ganitong klaseng pamilya? May pambili nga ng bigas, wala tayo eh. Kapag walang naglakas loob sa atin, talagang habang buhay tayong ganito. Ganito? Oh, Anong ganito? mahirap. Isang kahig, isang tuka. Ang mahalaga, kumakain tayo. Humihinga. Tama na yun. Ayoko ng ganito, kuya. Naniniwala ako sa kabila ng malawak na karagatang natatanaw natin mula dito sa barong-barong, may mas magandang buhay na naghihintay. Galing ka pang probinsya? Opo, ma'am. Ba, ang lakas naman ng loob mong pumunta dito sa Maynila. Hindi ka ba nanibago? Naninibago nga po. Kasi nga po hindi ako marunong tumawid ng kasada. Minsan nga, halos 5 minuto ako bago makatawid. Paano po ang bibilis ng mga sasakyan? Saan ka tumutuloy ngayon? May part-time job po ako sa tindahan ng mga tela. Doon po ako tumitira. Mabuti naman at natanggap ka bilang student assistant ng SHUN mo. Pero, mas maganda kasi dito ka sa library na assign. Kailangan mo lang mag-duty ng 5 oras bawat araw, tapos babantayan mo lang mga estudyante sa loob. At titiyakin mong walang librong mailalabas. Unless hiramin nila. Dito yung record book. Naiintindihan mo ba? Yes, ma'am. O sige. Nice meeting you, Dinah. Salamat po, ma'am. Nice meeting you po. Dito na lang ako kakain. Para walang makakakita na tinapay lang yung baon ko. Ayos na to. Iinom na lang ako ng maraming tubig. Excuse me, Ah, sasahuli ko tong libro. okay. Sige. Alam mo bang hindi pwedeng kumain dito sa loob ng library? Oo, alam ko. Kaya lang, wala na yung mga estudyante. Lunchtime naman. Kapag may teacher na nakikita sa'yo, makakagalitan ka. Ganun ba? Oo. Sige.
Mami, ako na lang tutuloy yung kakain ko. Bakit kasi ayaw mong kumain sa kantin? Wala akong pambili ng pagkain sa kantin. Ha? Tara, sama ka sa akin. Ha? Sabi ko, sumama ka sa akin. Kakain tayo sa kantin. Ay, ito po yung telang in-order nyo. Oh, ayan. Salamat po. Balik po kayo. Ay, nakakapagod. Naku, anong oras na ba? Oh, lagot. 1 oras na lang bago yung susunod ko subject. Magbibis muna ako. Oh, heto ng food natin. Kaya na. Salamat, Art. 3rd year college na tayo. 3 taon mo na rin akong nililibre ng lunch. Yan ang perks ng may kaibigang mayaman. Sige na, kaya na. Mamaya tatakbo ka na naman papuntang library. Alam mo, Dinah, humahanga ako sa'yo. Kasi napakasipag mong tao. Kung ako sigurong nasa katayuan mo, hindi ko kakayanin ng ganyang setup. Student assistant sa umaga, tindera sa hapon, estudyante sa gabi. Natutulog ka pa ba niyan? Siyempre. Kung di ako natutulog, baka sinipsip ko na yung dugo dyan sa leeg mo. No. Gagawa mo pang magbiro, ha? Ay, naku, Art. Mahirap ang buhay. Buti ikaw. Suportado ka ng pamilya mo. Ako, wala akong pwedeng asahan kundi yung sarili ko. At syempre, ang Diyos. Kapag hirap na ako, wala akong ibang tinatakbuhan kundi si Lord. Siya lang naman ang nakakaunawa sa akin. So, ako pala, hindi. Hindi naman yung ibig ko sabihin. I'm hurt. Ouch! Ano ba? Ang ibig ko sabihin, hindi naman kasi pwedeng sa lahat ng oras ikaw yung hihinga ko ng sama ng loob at iba pang mga pinagdadaanan ko sa buhay. Buti si Lord. Kahit gaano kabigat, kaya niyang dalhin. Alam mo, nakikita ko aasenso ka. Magiging isa kang kagalang-galang, kataas-taasang nilalang. Wow, ang tataas ng grades mo, Dinah. Thank you po. Isa kang huwarang estudyante. Napakasinop mong bata. Salamat po, ma'am. Ay, siya nga pala. Po. Doon ka pa rin ba tumutuloy sa pinagtatrabahuhan mo? Opo, ma'am. Gusto mo bang lumipat? Po? May bago tayong building sa tapat nitong eskwelahan natin. Para sa mga guro na malayo ang bahay, gaya ko. Pero ako kasi, may inuupahan naman na apartment. At ayoko nang umalis doon. Komportable na ako doon eh. Eh kung gusto mo, ikaw na lang ang tumira dyan. Ala, baka po hindi pwede, ma'am. Uy, ano ka ba? Kilala ka na ng mga guro dito sa school. At alam kong papayag sila. Para naman mas maayos ka makakatulog. Hindi ka makikipagsiksikan sa mga katrabaho mo dun sa pinagtatrabahuan mo. At isa pa, mas malapit dito sa school. Oo. Salamat, ma'am. Eh bakit ka umiiyak? Pakiramdam ko po ang daming biyayang binibigay sa akin ng Diyos mula nang dumating ako dito sa Maynila. Nakilala ko kayo, nakilala ko si Art, tapos maraming nagmamalasakit sa akin. Dahil mabuti kang estudyante. At natitiyak ko, ano man ang pangarap mo, maaabot mo yun. Nay, nandiyan ka na naman sa bintana. Ramon, Kahit araw-araw kang maghintay, hindi babalik si Dinah. alam mo ba, sa inyong magkakapatid, siya lang ang may kakaibang pangalan. Pinangalanan siya ng ninong niyang nurse na siya nagpaanak sa akin noon. Mula bata, kakaiba na siya. Habang lahat kayo na kontento sa ganitong uri ng buhay, siya naglakas loob na lumuwas ng Maynila. Hindi nyo rin alam, Nay. Baka nag-asawa na yun dun. Hindi. Hindi niya gagawin yon. Paano kayo nakasisiguro? Hindi ganon ang kapatid mo. Alam kong determinado siyang abutin ang mga pangarap niya. Nay,
Sa loob ng 4 na taon, ni minsan, hindi siya umuwi sa atin. Kung mayroon akong pinagsisisihan ngayon, yun ay ang hindi ko malaman siya sinuportahan. Kaya kung kinalimutan niya tayo, ayos lang. Pero sa kabila nun, maasa pa rin ako na kahit sana isang beses umuwi siya para makahingi ako ng tawad sa kanya. Pedro, hindi na nawawala yung ubo mo. Hala ito. Hindi man lamang tayo makapagpagamot. Ilaga mo na lang ako ng kung anong dahon siya. Sige. Maghahanap ako ng... Oh, sino ba ito dumarating? Nay? Nay? Diyos ko. Dinah! Ikaw na ba yan? Opo. Ba? Panginoong mamagin. Salamat, umuwi ka, anak. Pasensya na kayo, Nay. Tiniis ko kayo sa loob ng halos 6 na taon. Maayos na yata ang buhay mo eh. Mag-aara ang damit mo at sapatos. Bakit ka pa bumalik sa barong-barong na ito? Tay, lumuwas ako ng Maynila at nagsikap. Tinupad ko ang mga pangarap ko na makapagtapos at makahanap ng maayos na hanap buhay. Hindi para sa aking sarili, kundi para sa atin. Patawarin niyo ko kung naglayas ako noon. Hindi ikaw ang dapat na humingi ng tawad, kundi ako. Ako, dahil wala man lang akong ginawa para tulungan ka. Wala yun, Nay. Ay, siya nga pala. Isa na po akong engineer. Engineer? Opo. Pedro! Engineer na ang anak mo! Mabuti. Iyusin mo na ang buhay mo. Huwag mo na kaming alalahanin dito. Maayos mo ng buhay namin dito. Kumakain naman kami kahit papano. Baka kung bumalik ka rito, mahirapan ka na naman. Ayos na sa aming may isa sa mga anak namin na naging ganyan. Wala naman kaming naitulong sa'yo, kaya huwag mo na kaming alalahanin pa. Tay, hindi po ako mangangarap kung hindi dahil sa inyo. At ang anumang nakamit ko ngayon, para din sa inyo yun. Dahil kayong aking pamilya. Saan man ako makarating, sa inyo pa rin ako uuwi. Hindi naman ganun kadali ang pagbabago sa buhay namin. Sa ngayon, naipagawa ko na ng mas maayos na bahay ang aking mga magulang. At pinag-aaral ko rin ang aking mga pamangkin. Gusto kong, kagaya ko, matutuhan nilang mangarap at magsikap para abutin ang gusto nilang abutin sa buhay. Ako si Dinah. Ito ang aking buhay. Si Dinah ang patunay na walang imposible sa taong nagsisikap at nananalig sa Panginoon. May mga pagsubok man, ang taong may determinasyon sa huli ay nagtatagumpay. Mga nagsiganap: Susan Robles, Jonel Benamin, Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho, at Rosana Villegas sa papel na Dinah. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company.
DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang ina na naharap sa mga paghihirap ng loob na nagdulot sa kanya ng pagdurusa at kalungkutan. Siya ay si Helen. Nabibilang kaming mag-anak sa mga pamilyang walang kasiguruhan ng buhay at palaging sinusubok ng krisis ang kahirapan. Naitatawid lamang namin ang buhay sa pamamagitan ng pagiging construction worker ng aking asawa na si Celo at ng aming panganay na si Edwin. Masakit bang aminin? Refleksyon ng sitwasyon namin ng magkasamang paghihirap at mga agam-agam dahil sa kawalan ng katiyakan sa pang-araw-araw naming pamumuhay. O, ayan na, Celo, ha? Nandito ng lahat sa plastic bag na pula yung mga baon niya ni Edwin. Tinapang galunggong tsaka itlog na maalat. Yun ang ulam niyo. Dinagdagan ko na rin ng kanin para meron kayong pang merienda mamaya. Ang tanong, si Edwin ba nakagayak na? Ay, Tapos na magporma kahapon ng mga bakal. Kaya kailangan maaga kami ngayon sa site dahil araw naman ang buhos ngayon. o teka sandali, kakatukin ko doon sa banyo para mag-apura na rin. Huwag na ka mo masyadong pakalinisin pa ang katawan dahil tiyak na daig pa namin na naligo na semento mamaya. Saka kahit butas-butas na kamiseta, yun na lang ka mo isuot niya. Oo, sabihin ko. Edwin, Oy, Arlene. mukhang ang aga niyo nagsipasok ngayon sa site, ah. Oo, araw kasi ng buhos ngayon eh. Saka nataon pang Sabado. Araw rin ng sweldo. Ganun ba? Ay, siya nga pala. Naglaga ako ng saging na saba. Uy. Ito, sa inyo ni Mang Celo ang 5 piraso. Para may pangmerienda kayo mamaya. Nagabala ka pa, Arlene. Ikaw nga itong kailangan lagi may pagkain dahil nga buntis ka eh. Dinagdagan ko talaga yung nilaga ko para mabigyan ko kayo ni Mang Celo. Para nga kako, hindi na kayo bumili ng merienda sa labas. Oo nga. Sige, hindi ko natatanggihan ang mga ito. Pero salamat ha. At saka sa ulitin. Hindi, biro lang. Pero ang gusto ko talagang sabihin, palagi kang mag-iingat para dyan sa dinadala mo. Ha? Salamat sa pag-aalala, Edwin. Maraming salamat. Okay, Lottie. Bukas linggo, maaga kang gumising para maaga rin tayong makapamili ng kropek na i-repack natin. Pandagdag dito sa mga panindang ilalako natin sa terminal ng bus. Mag-repack na rin po tayo ng mani at cornic, Nay. Total, nag-iikot na rin lang tayo sa buong terminal. Dagdagan na natin yung paninda natin. Pwede rin. Babawas tayo sa sweldo ng kuya mo para papuhunan natin. Yung sweldo nga kasi ng tatay mo nakalaan na yon sa maraming gastusin dito sa bahay. Na kinukulang pa nga, madalas. Naku! Bakit? Ano nangyari? Yung isang timbang halo ng semento. Umid ka sa pagkakasabit sa kable, Edwin. At saktong sa kanya na talayuan 5 Celo babagsak. Ano? Palagay ko, hindi niya naisabit ang maayos yung timbang may labang semento sa kable. Kaya umid ka habang hinahaltak pataas. Teka, bababa ako. Ha? Huwag naman sana may mangyari sa tatay ko. Huwag naman po sana, Diyos ko. Edwin, ngayon patay ng tatay mo. Ikaw na maghahanap buhay para sa amin ni Lottie. Kanino pa ba naman kami aasa ng kapatid mo kundi sa'yo na? Huwag kayong mag-alala, Nay. Hindi ko kayo pababayaan. Pangako ko yan sa inyo. Mabuti naman. Ikaw ang panganay. Kaya dapat lang na ikaw yung sumalo sa mga obligasyong naiwan ng tatay mo dahil tungkulin mo yun. Abet, kumusta naman si Edwin pagkalibing ni Mang Celo? Luluksa pa rin.
kasama ng nanay at kapatid niya, Alin. Nag-aalala rin kasi ako sa kanya. Hindi pa rin kasi siya sumasagot sa mga text ko. Pagkatapos daw ng pasyam na araw ni Marcelo, saka lang siya papasok sa trabaho. Hysterical pa rin kasi si Aling Helen Kaya kailangan muna niyang bantayan. Loti, Nay, isang linggo nang hindi umuwi ang Kuya Edwin mo Lagi ba yung nag-overtime? At doon na siya natutulog sa barracks nila sa construction site. doon na po sa kubo ni Arlene na malapit lang sa trabaho nila umuwi paggabi si Kuya, Nay. Ano? Sinong Arlene? Yung nabuntis ng kung sinong trabahador sa ginagawang building na yon? Opo, Nay, siya nga po. Bakit alam mo pala? Ba't hindi mo sinasabi sa akin? May mga bagay bang nangyayari sa bahay na to? At hindi ko na dapat malaman, ha? Ha? Nanay mo ako! Bakit ginagawa mo akong tanga? Ha? Arlene, eto, Edwin, may dala ko litsong manok para sa ulam natin ngayong gabi. nako tamang-tama ang dating mo. Luto na nga tong sinaing. Ay, ilapag mo na lang dyan sa mesa yung dala mo. At sige. sasantok lang ako ng kanin. Ako nang bahalang maghain. Aba, bakit biglang may nagbukas ng pinto? Ikaw? Sino yan? Hoy, bakit bigla ka nalang pumasok dito sa kubo namin ni Aling? Ako ang dapat magtanong kung ano ginagawa mo rito. Ha? Kubo namin, ng syota ko. Sa anong siyo? Pero bago mo ako sagutin, bubuktasin ko yung dibdib mo! Bakit ganon? Diyos ko. Bakit kinukuha mo sa akin ang mga taong dapat nakatuwang ko sa pamumuha? Una si Celo. Ngayon naman si Edwin. Bakit? Nakakabato pa ang kabaw ni Kuya. Aling Helen, nakikiramayo ako sa nangyari kay Edwin. Ikaw! Gusto ko lang po sana umulong ng pasasalamat kay Edwin sa lahat ng tulong na binigay niya sa akin. Hindi ka na dapat nagpunta pa rito dahil ikaw ang dahilan ng pagkamatay ni Edwin. Ang pagiging mapaghangad mo, yon ang dahilan kaya pinatay ang anak ko ng lalaki mo! Nagkakamali ho kayo, Aling Helen. Namaliwala kayo't sa hindi. Minahal ko si Edwin. Minahal ko ang inyong anak dahil sa kabutihan ng kanyang puso. Sinungaling ka! Nadya mong akitin si Edwin para may bubuhay sa'yo ng sanggol na dinadala mo. Nakipagharimunan ka na rin sa buhay. Inagaw mo sa akin ang anak ko! Inagaw mo kahit sa isang tao pinag-uugutan ko ng pag-asa. Ang inuang paniniwala niyo. Wala na ho ako magagawa. Pero sana hayaan niyo naman ako makalapit sa kabakong ni Edwin. Marami akong gustong sabihin sa kanya. Marami akong gustong ipagpasalamat sa kanya. Umalis ka na. Umalis ka na. Bago pa magdilim ang isip ko, baka kaya pang magawa sa loob. Hindi ka nararapat sa burol ng anak ko. Dahil hanggat nakikita kita, lalo mo lang dinadagdagan ang pagdadalamati ko sa kanyang pagkamatay. Lucy! Lucy! May babalita ako sa inyo ni Aling Helen. Ano yan, Kuya Albert? Napatay rin pala ng mga pulis yung lalaking pumatay sa kuya mo nang gawin niya ang krimen sa kubo ni Alin. Totoo ba, Kuya Albert? Oo! Pinahinto raw ng mga pulis sa highway para sa isang inspeksyon. Pero sa halip, inundayan daw ng saksakal isang pulis
Saka pinatakbo pa ng kabilis sa dalang motorsiklo. Ang dahil nalagay sa alangan nilang buhay ng mga otoridad. Ngayon, binalila nila lang abutan sa isang palikong bahagi ng highway. Iyon na nga! Nakuha sa kanya ang matalas na ipinampatay niya sa kuya mo. Kahit pa paano, bago ilibing si Kuya, nabigyan ng katarungan ng kanyang pagkamatay. Maaari nga. Tama ka sa sinabi mo. Wala na tayong magagawa, Arlene. Dahil patay na yung mga taong mahal natin. Pero tayong mga buhay pa, meron tayong magagawa. Para sa ating mga sarili. Ako, hindi ko makakalimutan ang pagpapahalagang ipinagdama sa akin ni Edwin. Muli ako magsisimula kasama ang batang isisilang ko sa pamamagitan ng kanyang magagandang alaala. Kung wala mang katapusan ang mga kirot natin ng kanilang pagkawala, kailangan ko pa rin harapin ang pangungulila sa bawat araw. Alam ko, sa kabila ng lahat ng ito, pagkakalooban ako ng Diyos, nagtibay ng loob para muling harapin ang buhay. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung hanggang kailan matatapos ang nararamdaman kong kalungkutan. Dahil dama ko pa rin ang sakit sa pagkawala ni Nacelo at Edwin, na sa paglipas man ng mga buwan at taon, parang kahapon lang nangyari. Pero ang napatunayan ko sa lahat ng ito, malaking bagay ang pagtawag sa Diyos upang malampasan ang mga hinanakit at muling magplano para sa hinaharap. Kasama na rin namin si Arlene at ang kanyang 1 taong gulang na anak sa naging sama-sama naming pagharap sa mundo. Ako si Helen at ito ang aking buhay. Pinakadakila sa lahat ng kabutihan ang paglingap sa kapwa. Bagamat nagkukulang ang lahat ng bagay, ngunit hindi ang dakilang layunin ito na pundasyon ng pagkakaunawaan ng bawat tao. Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Yunel Benamin, Phil Cruz, June Ligaspi, at Rosana Villegas sa papel na Helen. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Butiao, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.